Sa pisikal na anyo ng mukhang isang mahina na batang lalaki, siya ay lumalaban gamit ang kanyang talino, mga kagamitan at sikolohiya upang pigilan ang karahasan na nangyayari sa loob at labas ng kanyang paaralan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Weak Hero Class mula sa taon ng 2022. Si Sion ay isa sa mga top student sa kanyang paaralan, ngunit wala itong libangan sa kanyang buhay at ang gusto lamang nitong gawin ay ang mag-aral kahit pa sa panahon ng kanilang break. Sinusuot nito ang kanyang headphone at nananatiling nag-aaral. At isang araw binigyan siya ng kanyang guro ng isang parangal dahil nanguna ito sa kompetisyon ng math at kasama niya si Yang na binigyan din ng parangal. At lumalabas na si Yang ay isang bully at siya at ang kanyang grupo ay pinagtritripan ng isang lalaki sa paaralan. Sinabi ng mga ito na wala siyang mararating sa kanyang buhay at inutusan ito na ikuha sila ng maiinom. Pagkatapos ay binato ni Yang si Sion ng sapatos na sinabihan siyang mag-ingat at tumugon si Yang na isa itong aksidente at muli siyang sinabihan ni Sion na mag-ingat. At kahit pa si Sion ay palaging mag-isa, hindi nito kinukonsinti ang pambubuli at tinitigan siya ni Yang, ngunit si Sion ay tila handa sa isang away. Ang kanilang paghaharap ay nagambala nang ang isang grupo ng mga baseball player ang pumasok sa silid at hinahanap ang lalaking si Suho. Si Suho ay nagising ng kanyang mga kaklase at mabilis siyang inatake ng mga baseball player sa dahilan na nakipaglandian ito sa nobya ng kanilang kapitan. Ang binatang ito ay tila isang dating MMA fighter dahil madali nitong tinuruan ng leksyon ang mga player. At kahit pa mag-isa, napatakbo nito ang mga player at napansin ni Suho na nalaglag nito ang gamit ni Sion sa sahig at pinulot niya ito para sa kanya at humiling ng tawad sa pag-abala. At sa sumunod na araw hindi makita ni Sion ang kanyang uniform at tumingin kay Yang Bin at naghinala na ito ang kumuha sa kanyang backpack. At sa field si Sion ang huling nakatapos sa course at pinagtawanan nito ng mga bully at nasangkot si Suho sa pamamagitan ng paghagis nito ng sapatos sa mga bully at hiniling na ibalik ito sa kanya, at ang mga bully ay tila natatakot sa kanya dahil kaya silang galpihin ito ng mag-isa. Nagpasya si Sion na makipagkita sa mga bully sa locker room at nanghingi sa kanila ng pabor na itigil ang panggugulo sa kanya. Ang mga bully ay hinarang siya at hinawakan siya sa leeg, ngunit napigilan silang huminto nang dumating ang isang guro. Sinabi ni Yang na magkaibigan silang dalawa at sinuportahan ni Sion ang bagay na ito. At sa kinagabihan kumatok si Suho sa silid ni Sion dahil nagkamali ito sa address kung saan dapat niya ihahatid ang pizza. Sinamantala nito ang pagkakataon na humingi ng tubig sa kanyang kaklase at ininom ang buong laman ng bote. At sa sumunod na umaga sa klase, isang bagong estudyante ang sumali na si Byung Sok at sinubukan ni Yang na lumapit sa kanya, ngunit si Sion ay nasangkot at tumaas ang tensyon. Gayunpaman nagising si Suho sa pagkakaidlip nito at sinabihan sila na itigil ito dahil masyado silang maingay. At nang maglaon ng mga bully ay nagtungo sa club at nakatanggap sila ng isang droga mula sa isang dealer at tila kilala ni Yang ang lalaki na si Sok Dae. At sa katotohanan silang dalawa ay magpinsan at naghahanap si Yang ng paraan upang saktan si Sion, kaya nagtanong ito sa kanyang pinsan kung ano mangyayari sa isang tao kapag gumamit nito. Tumugon si Sok Dae na makakaramdam ang isang tao ng pagkahilo at maaaring masuka. At pagkatapos naglakad si Sion sa kalye nang pigilan ito ng mga kasamahan ni Sok na binigyan siya ng ilang droga. At lumalabas na ibinibigay nila ito sa maling tao at sa anumang kaso ang mga bagay ay lumala at balak silang atakihin ni Sion. Pinaalis ni Sok Dae ang mga tauhan nito sa daanan ni Sion at pinahintulutan siyang maglakad papalayo. At nang makalayo sinabihan nito ang kanyang mga tauhan na maging mas maingat kung sino ang guguluhin nila dahil ang taong yun ay malapit na silang saktan. At sa sumunod na araw sa paaralan nilapitan ni Yang ang bagong estudyante at inihayag na nakipag-usap ito sa kanyang mga dating bully mula sa kanyang dating paaralan. Alam nito na lumipat siya ng paaralan dahil pinapahirapan siya ng mga ito, gayunpaman iingatan nito ang kanyang sikreto kung tutulungan siya ni Byung Sok. At sa panahon ng kanilang pagsusulit sinampal ni Byung ang leeg ni Sion upang maglagay ng droga sa kanyang balat. At sa lalong madaling panahon si Sion ay nahilo at tumakbo sa banyo upang magsuka. At nang bumalik ito sa klase nakita nito ang droga at tinanggal ito at nagsimula nitong saktan ang kanyang sarili upang makabalik ito sa pagiging normal. At nang maglaon ng binigay ng guro ang mga tamang sagot, napansin ni Sion na ang kanyang performance ay bumaba na labis nitong ikinagalit habang tumayo ito sa kanyang upuan at inatake nito ng brutal si Yang at sinaksak din nito ang kaibigan ni Yang ng panulat sa kamay at walang sinuman sa klase ang gustong pumihil kay Sion. Binalot nito ang ulo ni Yang ng kurtina at ginamit ang isang libro upang hampasin siya, at nang matapos ito ang ilong ni Yang ay nabasag at balak pa itong atakihin, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Suho at sinabi na tama na ang ginawa niya.
Ang dugo ni Sion ay kumukulo kaya naman inatake nito si Suho kaya naman binigyan siya ni Suho ng ilang suntok ngunit si Sion ay mas lalong nagalit. At kalaunan ng kanilang laban ay napigilan ng pumasok ang guro sa silid habang si Yang Bin ay dinala sa ospital at ang isa sa mga guro ay dinala si Sion doon. Ang ina ni Yang Bin ay nais na kausapin ng ina ni Sion ngunit sinabi ng binata na wala itong ina at sinabi nito na binubuli siya ng kanyang anak at nakatikim lamang ito sa kanya. Pagkatapos ay pinakita nito ang droga at ibinuhos ang laman ng bag ni Yang at naghahayag ng buong pakete ng droga. At dahil sa mga ito ang ina ni Yang Bin ay hindi gumawa ng anumang legal na aksyon laban kay Sion. Gayunpaman mas marami pang problema ang naghihintay sa kanya sa klase at lumapit ang mga kaibigan ni Yang Bin kay Sion at sinabi na gusto nilang makipagsuntukan pagkatapos ng kanilang klase. Gustong gawin ito ni Sion ngayon at dinala sila sa banyo at nilock nito ang iba pang estudyante sa labas at lumingon sa dalawang bully habang kinuha nito ang kanyang ballpen at nagsimulang pindutin ito at inalala ang sikat na dog experiment ni Pavlov. Ang ibig sabihin alam ni Sion na ang dalawang bully ay inuugnay ang tunog ng ballpen sa sakit na dinulot nito sa grupo kahapon at ginamit ang psychological trick para takutin sila. Gumana ang diskarte nito nang maayos at bumalik si Sion sa klase at habang naglalakad ang iba pang estudyante ay nagtatanong sa kanya kung binugbog nito ang mga bully ngunit tumugon ito sa kanila ng isang tanong dahil ang isa sa mga ito ay kaibigan ng bully at marahan na lamang ito naglakad papalayo sa kanila. At sa ospital binisita ni Seok-dae ang kanyang pinsan at sinabi niyang sa kanya na nais nitong magbayad upang bugbugin si Sion. At sa kaparehong oras si Sion ay nakita si Suho na sinabi sa kanya na dapat silang kumain ng magkasama minsan. At sa sumunod na umaga si Sion ang unang estudyante na pumasok ngunit nakita rin ito si Suho na natutulog sa klase. At sa cafeteria ang dalawa ay kumain ng sabay at inihayag ni Suho na nais nitong pumunta na maaga sa paaralan para matulog pagkatapos ng trabaho at alam nitong kapag uuwi siya ay hindi ay ito magigising sa umaga. At sa ibang lugar pinilit ni Seok-dae ang isang batang lalaki na pumirma ng isang loan para sa kanyang amo dahil natalo ito sa isang online casino. Si Seok-dae ay pinuntahan din ng kanyang pinsan na sinabing ngayon ang araw upang gumawa ng aksyon. Si Seok-dae at ang kanyang grupo ay naghintay na matapos ni Sion ang klase at hinintay siya sa labas. Sinabi ni Seok-dae sa binata na hindi ito personal at ito ay negosyo lamang para sa kanya at matapos nasaktan si Sion ay dinala niya ito. Nakita ni Byung-seok ang insidente at tumakbo ito pabalik sa klase at tinawag si Suho at sinabing kailangan nitong tulungan si Sion. Inihayag ni Suho na hindi niya ito responsibilidad at kailangan nitong pumasok sa trabaho. Gayunpaman sinabi ni Byung-seok sa kanya na babayaran siya nito ng doble sa isang araw niyang sahod kung tutulungan niya ito. Nagustuhan ni Suho ang alok na ito at isinama si Byung sa kanyang pag-alis. Si Seok-dae at si Yang Bin kasama ang iba pa ay dinala si Sion sa isang liblib na lugar at pinagsasabihan ni Yang si Sion tungkol sa dapat hindi na ito lumaban sa kanya. Ngunit habang nagsasalita sinubukan ni Sion na gamitin ang kanyang utak upang makakuha ng kalamangan sa tila paparating na labanan. Nakita nito na ang dalawang lalaki sa kaliwa niya ay makikisali ngunit magagamit nito ang mga bagay sa paligid upang harapin sila. Si Sion ay umabante at sinubukan na umatake kay Seok-dae gamit ang kanyang ballpen ngunit ang malaking lalaki ay hinawakan ang kanyang kamay. Gayunpaman isa lamang itong diversion na ginawa ni Sion at ginamit ng binata ang isa niyang kamay upang tamaan si Seok-dae at pagkatapos ay inihagis ang dumi sa mga paso sa mga mata ng iba pa. Dalawang bully na lamang ang nakatayo sa kanyang harapan ngunit nagpa siya ang mga ito na tumabi nang makita nila kung ano ang kayang gawin ng binata. Gayunpaman bumangon si Seok-dae at hinawakan si Sion at itinapon siya ng marahas. Si Yang Bin at ang mga kaibigan nito ay nakuha ang pagkakataon na hinihintay nila kaya sinimulan nilang umatake kay Sion. At sa mga oras na yun lumitaw si Suho na parang isang guardian angel at muling inatake ang mga bully. Tinulungan ni Suho si Sion ngunit ang laban ay hindi pa tapos at si Suho ay inatake ni Seok-dae at silang dalawa ay nagsimula sa isang laban habang si Yang Bin at ang iba pa ay inatake si Sion. At sa pagkakataon na ito nagawa nilang patambahin ito sa lupa at malapit na nilang saktan ito ng malubha ngunit lumitaw si Byung-seok mula sa kung saan at pinigilan si Yang Bin at binigyan ng kanyang kaibigan ng kalamangan. Ang tatlo ay malinaw na nanalo sa laban kaya sinabi ni Suho kay Seok-dae na tapusin na ito at pumayag si Seok-dae habang tuluyang naglakad papalayo. Si Yang Bin ay nadismaya sa mga pangyayaring ito at inaasahan nito na papabor ang sitwasyon sa kanya ngunit wala rin itong magagawa. Sinabi ni Suho sa kanyang mga kaklase na sundan siya at inimungkahi na kumain sila at ang dalawang binata ay pumayag ngunit wala silang ideya kung ano ang pinasok nila sa ngayon.
Dinala sila ni Soho sa tindahan kung saan ito nagtratrabaho at pinagawa sila ng ilang trabaho. Sinabi nito na nahuli siya sa trabaho dahil sa kanila kaya kailangan nilang tulungan siya na gawin ang ilan sa mga trabaho. Gayunpaman ang mga binata ay umupo upang kumain na rin nang matapos nila ang kanilang mga trabaho. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay naramdaman ni Sion na mayroon siyang kaibigan at isa itong abalang araw kaya naman hindi nakapag-aral si Sion katulad ng madalas nitong ginagawa. At sa ibang banda kailangan harapin ni Seokdae ang kanyang boss na si Hil-soo na sinimulan siyang saktan dahil natalo ito ng mga bata hanggang sa mabali nito ang kanyang kamay. Binisita ni Yang ang kanyang pinsan sa ospital kung saan sinabi ni Hil-soo na ang nangyari kay Seokdae ay kasalanan niya. At sa kaparehong oras pumasok si Sion sa tindahan para bumili ng payong at sa loob ng tindahan nakita nito ang batang babae na kabilang sa grupo ni Seokdae na si Ina nagnanakaw sa loob ngunit nagpas siyang pabayaan siya. Gayunpaman nakita siya ng babae sa counter at nagpanggap na kanyang kasintahan upang matakasan nito ang tindera. Sinundan siya nito sa labas dahil wala itong payong at pinilit itong sumama sa kanya sa hapunan dahil ayaw nitong kumain ng mag-isa. At sa sumunod na araw sa klase si Yang ay nilapitan si Sion at ang kanyang mga kaklase at sinabi nito na hinaharap niya ang isang legal na problema dahil sa mga drugs at hiniling sa dalawa na tumistigo na walang sangkot na droga. Lumuhad ito sa harap nila at nagmakaawa sa kanilang tulong dahil ayaw nitong mapunta sa loob ng kulungan. Nagkomento si Soho na siya ay hindi mahusay na aktor ngunit si Sion at Byung-sook ay nagpasya na tulungan siya. At sa kabila ng kanilang kabaitan dinala talaga sila ni Yang sa isang bitag at si Hil-soo at ang mga tauhan nito ay naghihintay sa kanila at sinisi ni Hil-soo ang dalawa sa pagbali ng kamay ni Seokdae habang nakikipag-away sa kanila kaya humiling ito sa kanila ng pera kung nais nilang manatiling buhay. Binigyan sila ng 3 araw upang maihatid ang pera at sinabi sa kanila na maaari silang pautangin kung wala silang pera na pambayad sa kanya. At sa sumunod na mga araw ang mga tauhan ni Hil-soo ay sinundan ang mga binata sa kahit saan at nakipagpulong si Sion kay Yi at palihim na lumabas ng kanyang bahay. Kailangan ni Sion ang kanyang tulong upang makaalis sa sitwasyon ngunit nagtanong pa rin ito kung lulubayan ba sila ni Hil-soo kung magbabayad sila. Nilinaw nito na walang ganoong paraan kaya inihayag ni Sion na kailangan nilang mabitag si Hil-soo. Inihayag nito na si Hil-soo at isa sa mga kapartner nito ay nagpapatakbo ng online gambling na isang scam. At naaakit nito ang mga tao sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng bonus at pinapahintulutan sila na manalo sa umpisa. Ngunit kalaunan kukunin ng website ang lahat ng kanilang pera at ilalagay sila sa utang at matutulungan nito si Sion sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato ng mga tala at mga kontrata na inaalok ni Hil-soo sa kanyang biktima. At sa sumunod na araw sa paaralan nagkita ang mga binata sa klase at nagsimulang mag-usap at alam nila na ito ang araw na darating si Hil-soo upang kunin sa kanila ang pera. Si Byung-sook ay nagbenta ng isang mamahaling relo na binigay ng kanyang ama sa kanya at dala ang pera upang ibayad kay Hil-soo. Ang dalawa ay naniniwala na dapat hindi sila magbayad at sa halip dapat silang tumawag ng pulis. Gayunpaman alam nila na ang mga larawan na nakuha ni Sion ay hindi sapat at naniniwala sila na ang pagkakataon nila ay dalhin ang mga pulis sa lokasyon ni Hil-soo. At nang maglakad sa labas ang mga binata napansin nila na naghihintay si Hil-soo sa kanila sa labas ng paaralan. Sinabi ni Soho sa iba pa na bumalik na lang at maghanda na tumawag ng pulis habang susubukan nitong kumbinsihin si Hil-soo na dalhin siya nito sa kanyang lugar. At dahil dito naglakad si Soho patungo sa kanya at nagpapanggap na wala itong pera na ibibigay sa kanya. Gayunpaman mayroon itong business proposal na kung saan kikita si Hil-soo ng mas maraming pera. Si Soho ay isang maimpluwensyang tao sa paaralan kaya makukumbinsi nito ang mga estudyante na maglaro sa gambling site ni Hil-soo. At nagtanong si Soho sa kanya kung mayroon ba silang opisina para makapag-usap at sinabi ni Hil-soo sa kanya na sumakay ito sa sasakyan. At sa oras na umalis sila sinabi ni Yi kay Sion na ang ginawa nila ay hindi magandang ideya at hindi dapat sumakay si Soho sa sasakyan. At dahil nag-aalala sa kanyang kaibigan tinanong ni Sion kung alam ba nito kung saan dadalhin ng grupo si Soho. At sa kabutihang palad naghinala ito sa lugar at ibinigay kay Sion ang address ng lugar. At sa kaparehong oras si Byung-sook ay natatakot para kay Soho kaya naman kumuha ito ng taxi para sundan ang grupo upang bayaran sila. At sa kaparehong oras sinabi ni Yi kay Seokdae na dapat nilang tulungan ang mga estudyante at ang buhay na nararanasan nila ay hindi tama. Ginamit ni Soho ang recorder sa kanyang smartwatch ngunit si Hil-soo ay hindi ganoon kadali malinlang. At sa oras na dumating sila sa kanyang lokasyon hiniling nito na makita ang telepono ni Soho.
Nag-atubili si Suho na ipakita ito kaya naman binugbog siya ni Hil-so ng matindi at kasunod nito dumating si Byung-sook upang ibigay ang kanilang pera at hinihiling kay Hil-so na pakawalan si Suho. Hindi lamang kinuha ni Hil-so ang pera ngunit pinilit din ito si Byung-sook na pumasok sa loob ng isang sasakyan at iniwan ng tauhan ang kanyang lugar. At ilang minuto ang lumipas dumating si Sion sa lugar kasama ang mga pulis ngunit huli na at bukod pa dito sinabi ng pulis na wala silang warrant para maghanap sa lugar kaya naman hindi sila maaaring pumasok sa loob. At nang umalis ang mga pulis umakyat si Sion sa itaas ng bakod at pumasok sa loob ng bahay. Napagtanto nito na ang lahat ay wala sa lugar at labis itong nag-alala nang makita nito ang mantsa ng dugo sa sahig. At sa kasamaang palad ang safe ay wala rin laman at wala itong ebidensya na makikita sa lugar. At habang nagmamaneho tinawagan ni Hil-so si Seok-dae at inutusan nito na makipagkita sa lokasyon na pupuntahan niya. Pumayag si Seok-dae na magpunta ngunit sinabi nito kay Yi at sa iba pa na manatili lamang. At matapos sabihin na pupunta ito nang mag-isa binigay nito kay Yi ang kanyang debit card at tuluyang umalis. Mabilis nitong tinawagan si Sion at hiniling na mag-download ng isang app na maaaring masync ang kanilang lokasyon at ipakita ito sa mapa. Pagkatapos ay sinundan nito si Seok-dae at nilinaw na hindi niya ito hahayaan umalis ng mag-isa. Nang humarap ito kay Hil-so inatake siya ng boss at nagsimula siyang bugbugin gamit ang isang metal na bagay. Dahil naniniwala itong si Seok-dae ay walang silbi sa kanya at matapos nasaktan nito tinawag nito ang isang batang lalaki na mayroong utang sa kanya at sinabi na aakuhin nito ang pagsaksak kay Byung-sook at Suho. Ang batang lalaki ay nanlamig sa takot at walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanya. At sa mga oras na sasaksakin ni Hil-so ang dalawa bumangon si Seok-dae at kinuha siya mula sa likuran at dahil sa aksyon na ito malinaw na si Seok-dae ay nagbago na. Hindi na siya isa sa mga tauhan ni Hil-so at silang dalawa ay napunta sa isang labanan ngunit si Hil-so ang nanaig sa laban at napatumba si Seok-dae sa sahig. Gayunpaman hindi papayag si Yi na masaktan ng mga estudyante kaya inatake niya ito ng isang bagay mula sa likuran ng kanyang ulo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kutsilyo at nagbanta sa mga tauhan ni Hil-so at tila ang boss ay hindi natatakot sa kanya at nagawang makuha ang kutsilyo. At sa mga oras na aatake ito kay Yi lumitaw si Sion at pinigilan siya at nakita ni Yi ang pagkakataon at tinulungan si Byung-sook at Suho. Ang mga kalaban ay tumakbo dahil naniniwala silang paparating na ang mga pulis ngunit bumalik sila nang mapagtanto nila na ang sirena na narinig nila ay nagmula lamang sa telepono na ginawa ni Sion. Nakita ito ni Suho na nakakatawa dahil nalinlang din ito ang kanyang mga kaibigan at ngayon ang dalawang grupo ay naglaban at habang nagsimula ang gulo tinulungan ni si Seok-dae at nagpasya silang tumakas habang abala ang lahat gayunpaman nakita nila ang mga pulis at tumakbo sila sa kabilang direksyon. Samantala si Suho at Sion ay nakipaglaban ng mahusay ngunit mas marami ang kalaban nila at si Sion ay hindi gaanong sanay sa labanan hindi katulad ni Suho kaya naman nabugbog ito. At sa kabila nito kalaunan ay nakita sila ng pulis at mabilis na nahinto ang laban. Hindi ganon kadali susuko si Hil-so at itinulak nito ang isa sa tauhan niya sa pulis at mabilis na tumakbo. Nakita ito ni Sion at tumakbo upang sundan siya at nagawang mapigilan ito ngunit si Hil-so ay sanay sa laban at madali siyang napatumba. Sumali si Suho sa laban ngunit nagawa pa rin ni Hil-so na labanan ang dalawang lalaki ngunit kalaunan pinagtulungan ito ng dalawa at tinapos ni Suho ang laban sa isang sipa. At sa kaparehong oras ikinulong ni Seok-dae si Yi at ang binata sa likod ng isang metal na pinto at inutusan sila na tumakbo. Ayaw ni Yi na iwanan siya ngunit kailangan gawin ni Seok-dae ang tamang bagay at isuko ang kanyang sarili. At nang maglaon ng lahat ay dinala sa istasyon ng pulis at isang guard na kabilang sa tauhan ni Byung ang pumasok sa silid at sinabi kay Sion na malaya na itong umalis. At ang tanging bagay na hinihiling nitong gawin niya ay panatilihin itong sekreto pagkatapos ay dinala ng guard si Byung-sook sa isang silid kasama si Hil-so. At sinabi nito sa binata na gusto ng kanyang ama na suntukin ito si Hil-so ng napakalakas. Hindi ito magawa ni Byung-sook dahil hindi ito sanay at sinubukan ni Hil-so na umatake ngunit mabilis itong inatake ng guard. At kalaunan nagmadali si Byung-sook na lumabas at si Suho ay dinala sa ospital at binisita siya ni Sion. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay hindi lamang para tignan siya ngunit para ipakilala rin sa kanya si Yi. At nang maglaon nagpasya si Sion na kumuha ng pagkain para sa kanyang mga kaibigan at isang aksyon na ikinagulat ng dalawa. Napangiti si Sion dahil natagpuan nito ang mga tao na gusto niyang makasama at tila ang mga bagay ay hindi maganda para kay Byung-sook na bumalik sa bahay at humarap sa kanyang ama.
Ang kanyang ama ay isang kongresista na nangangaral tungkol sa kanyang kapaki-pakinabang na programa na nagbibigay ng espesyal na diin sa mga kabataan na ayusin ang kanilang buhay. Ngunit sa kaparehong oras tila siya at si Byung-sook ay may nakagawian at si Byung-sook ay dumapa sa sahig habang kumuha ang kanyang ama ng isang golf bat. Ang kongresista ay gumalaw sa itaas ng kanyang anak at nagsimulang sisihin ito dahil sa pagiging inutil. Sinabi nito na isang malaking pagkakamali ang pagtanggap sa kanya at nagsimulang saktan siya gamit ang bat. At sa sumunod na umaga sa paaralan si Byung-sook ay nilapitan ng mga bata at nagtatanong kung totoo ba ang balita. Si Byung-sook ay nakramdam ng pagiging importante sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at ang magandang mood ay nagpatuloy ng magkita-kita sila ng mga kaibigan niya sa cafeteria ng paaralan upang kumain. Nagbiruan sila sa isa't isa at sinabi ni Suho sa kanila na dapat silang mag-inuman pagkatapos ng klase. At sa kinagabihan si Byung-sook ay naghanda para lumabas at nagtingin ito saglit sa kanyang social accounts at nakita na si Suho ay nag-upload ng maraming larawan kasama si Yi habang hindi ito nag-follow back sa kanya. At nang magkita sila naramdaman ni Byung-sook na siya ay naiiwanan habang si Suho at Yi ay nagkakaroon ng masayang oras. At nang bumisita sila sa isang tindahan para magpahinga sumali si Sion sa grupo at umupo kasama ang dalawa habang si Byung-sook ay bumibili ng inumin. At habang nakatingin ito sa grupo naramdaman nitong hindi siya kabilang na tila walang pumapansin sa kanya habang nagpa siya ang grupo na magsaya sa karaoke nang tumayo si Byung-sook upang kumuha ng inumin para sa lahat. Labis na natakot si Byung nang makita nito ang mga dati niyang bully sa dati niyang paaralan at labis ang takot nito sa kanila na nagtago pa ito sa loob ng banyo. Naniniwala ang bully na nakita nila si Byung-sook at nagsimulang maghanap sa kanya ngunit hindi nila ito makita. At nang bumalik ito sa kanyang mga kaibigan napansin ni Byung-sook na sinagot niya ang tawag mula sa isa sa kanyang mga bully. Pinatay nito ang tawag at nagsimulang sumigaw sa kanya na napunta sa isang pagtatalo at itinulak siya ni Suho at sinabi sa kanya na ihinto ito. Nagpa siya si Yi na umalis na mabilis na sumunod si Suho sa kanya habang si Sion ay mas nakakaintindi at sinubukang alamin kung ano ang nangyayari kay Byung-sook. Nang biglang nakita siya ng mga bully niya at malapit na siyang pagtripan ngunit nanindigan si Sion at sinabi nito sa mga bully na nag-uusap sila at pinilit niyang paalisan ang mga ito. At sa sumunod na araw sa klase napansin ni Byung-sook ang ilang kalalakihan na nag-uusap at nagtatawanan at naniniwala ito na siya ang pinagtatawanan nila kaya naman tumayo ito at nagtanong sa isa sa kanila kung gusto ba nitong mamatay. Sinubukan siyang pakalmayan ni Sion ngunit nais pa rin ni Byung-sook na makipag-away sa isang lalaki. Lumapit si Suho sa kanila at kinuha si Byung-sook papalayo ngunit mas lalo niya itong ikinagalit. Nagsalita si Byung-sook kay Suho at sinabi sa kanya na huwag siyang itulak dahil nagsasawa na siya sa ganito. At sa katapusan ng linggo si Byung ay naabala ng mga bully na tumatawag sa kanya nang walang tigil. Nagpa siya si Sion at Suho na bisitahin siya at sa sandaling makita nila ito nagtanong sila kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. At habang naglakad sila sa loob napansin ni Suho ang isang larawan ni Byung-sook kasama ang kanyang pamilya at nagkomento na ang kanyang pamilya ay napakaganda. Gayunpaman ibinunyag ni Byung-sook na hindi ito ang kanyang tunay na pamilya at inampun siya ng kanyang ama nung maging kongresista ito upang mapabuti ang imahe nito sa publiko. At nang umupo sila napansin ni Sion na si Byung-sook ay wala sa sarili nito ng mga ilang araw at nagtanong ito kung ang mga lalaki ba na nakilala nila ang may salarin at isang tanong na nagpilit kay Byung-sook na magsalita. Inihayag nito na ang mga lalaking yon ay ang mga bully na ginawang impyerno ang kanyang buhay sa dati nitong paaralan at nakagawian na nilang saktan siya sa halos araw-araw. At dahil si Byung-sook ay tila kailangan ng closure hiniling ni Suho sa kanya na makipagpulong sa mga ito at pipilitin niya itong humingi ng paumanhin sa kanya. At dahil dito ang tatlong magkaibigan ay nakipagkita sa mga bully at sinabi ni Suho sa kanila kung paano ang mangyayari at kailangan nilang humiling ng tawad kay Byung-sook o kung hindi masasaktan sila. Ang pinuno ng mga bully ay wala sa mood upang gawin ito ngunit hinawakan ni Suho ang kanyang tenga at nilinaw na wala itong pagpipilian. Nagbigay ng paumanhin ang mga bully at sinampal ito ni Byung-sook dahil naniniwala ito na ang mga bully ay hindi seryoso. Inatake siya pabalik ng bully ngunit hinawakan ito ni Suho at itinulak ito sa pader at nagtangka si Byung-sook na umatake sa bully gamit ang bote ngunit pinigilan siya ni Suho. Mas lalong nagalit si Byung-sook at dinala ito papalayo at sa pagkakataon na ito nagpa siya si Byung na sabihin na ang lahat ng nararamdaman nito kay Suho. Naniniwala ito na mababa ang tingin ni Suho sa kanya dahil patuloy siya nitong tinutulak at sinasabi palagi kung ano ang dapat niyang gawin.
At habang ang dalawa ay nagpapalitan ng mapapait na salita, sinubukan ni Sion na awatin sila sa pamamagitan ng pagsabi kay Suho na mag-relax. At sa kabilang banda itinulak ni Suho si Byung-sook sa pader at ang dalawang magkaibigan ay tuluyang nahiwalay sa isa't isa at kalaunan umalis si Byung-sook dahil hindi nito kaya si Suho. Sinundan siya ni Sion mula sa likuran habang naglakad ito papalayo, ngunit sinabi nito na gusto niya munang mapag-isa. At habang naglalakad nakita siya ng mga dati niyang bully, ngunit nakaharap din nila ang mga bully sa bagong paaralan ni Byung. Ang mga bully sa paaralan niya ay nagpasya na tulungan si Byung dahil may pagkakataon din sila na nakawin ng pera ng mga dating bully niya. Dinala nila ito sa isang underground na garahe at dahil nasa dominanteng posisyon na paginita ni Byung ang pinuno ng dati niyang bully at sinipa ito ng malakas. Ang isa pang lalaki ay nagtanong sa kanya kung tapos na ba siya at dinala siya sa isang inuman. At sa isang club nais ng mga lalaki na bumili ng isang bote ng alak upang mapabilib ang ilang babae at si Byung-sook ang nagbayad para dito. Sumali ito sa grupo at kumuha sila ng ilang litrato upang ilagay sa social media at binuksan din ni Byung-sook ang kanyang social media account upang i-block si Suho. Pagkatapos ay muli itong kumuha ng isang bote ng alkohol at naglakad sa ilang babae at sinabi na uminom kasama sila. At sa sumunod na araw sa klase napansin ni Sion na may problema kay Byung-sook, ngunit bukod pa dito umupo ito malapit sa mga bully. At sa cafeteria muling tumabi si Byung sa kanila at nagpasya si Sion na lapitan siya at humiling na makausap. At nang mag-usap sila nilinaw ni Byung-sook na wala itong pakialam kay Suho at iniisip ni Suho na mas magaling siya kahit kanino at hindi na ito masikmura ni Byung-sook. Nakikinig si Suho sa kanila habang nag-uusap, ngunit sinabi ni Byung-sook na wala itong pinagkaiba at mas maganda na marinig niya ito at sa huli naglakad papalayo si Byung-sook sa kanila. At sa gabing yun muling lumabas si Byung kasama ang grupo ng mga bully at pinakilala siya ng mga ito sa isang lalaki na sikang na nagsasanay ng mabuti para sumali sa UFC balang araw. At sa kaparehong oras si Sion ay kasama si Suho na nagtatrabaho ulit sa gabi at silang dalawa ay nagkomento tungkol sa pag-uugali ni Byung-sook, ngunit naniniwala si Suho na dapat nila itong hayaan kung gusto nitong sumama sa mga bully. At habang lumilipas ang mga araw mas gumugol ng mas maraming oras si Byung-sook kasama ang mga bago nitong kaibigan. Nagpalit din ito ng upuan sa klase upang umupo malapit sa kanila at nais tiyakin ni Sion na ligtas ang kanilang kaibigan at dinala nito ang dalawang bully para kausapin at binalaan sila na huwag pagsamantalahan si Byung-sook. Tumugon ang mga bully na gusto ni Byung na kasama sila at handa itong magbayad para sa lahat. At nang lumayo si Sion sinabi ni Suho sa kanya na sapat na ang ginawa niya at dapat na nitong hayaan si Byung-sook na sundan ang kanyang sariling landas. Ang mga binata ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap sa cafeteria hanggang sa makita nila ang mga bully na hindi pumila at nagpatuloy na kunin ang kanilang pagkain. Sinabi ni Suho sa kanila na bumalik sila sa pila, ngunit ang mga bully ay hindi tumugon at nilapitan ni Suho ang isa sa kanila at pinatalsik ito sa sahig. Ang natitira sa mga bully ay bumalik sa pila, ngunit si Byung-sook ay nagkunwaring matigas na lalaki at binalaan ito ni Suho, ngunit tumugon si Byung-sook na ayaw nitong bumalik sa linya. At lumalabas ito ay maling sagot dahil itinulak siya ng malakas ni Suho. Tinulungan siya ng ilan sa mga bully at muling bumalik si Byung-sook sa linya. At nang matapos ang klase inihayag ni Byung sa kanyang mga bagong kaibigan na nais nitong saktan si Suho at ang mga ito ay gumawa ng isang pulong kay Kang at nagtanong si Byung-sook sa kanya kung kaya nitong labanan si Suho. Si Kang ay kumpiyansa na matatalo niya ito kaya nag-alok si Byung na magbabayad ito kung lalaban ito kay Suho. At nang umalis si Kang inihayag ni Yung na si Kang at Suho ay dati nang magkaaway at silang dalawa ay naglaban na sa isang cage fight sa nakaraan at nanalo si Suho. Si Kang ay gusto na gumanti at nagpapatuloy itong nagsasanay habang si Suho ay sumuko na, ngunit ang mga bully na ito ay nagpasya na gumawa ng ibang aksyon. At nang maghatid si Suho ng pizza pinutol nila ang preno ng kanyang motor at nang sumakay ito sa kanyang motor ang preno ay hindi na gumagana at nasangkot ito sa isang aksidente. At sa sumunod na araw sa klase hindi mapigilan ni Byung-sook na tumingin kay Suho nang pumasok ito sa loob ng silid. Tumitig si Suho pabalik sa kanya dahil malamang naghihinala ito na may kinalaman si Byung-sook sa kanyang aksidente. At lumipas ang ilang araw si Yi at Sion ay naghanda sa bahay ni Suho para sa kanyang kaarawan at sa kaparehong oras tinawagan ni Byung-sook si Kang at sinabi na oras na para sa kanyang laban. At nang mag-relax ito sa upuan ng mensahe ni Byung-sook kay Yi na huwag itong sabihin kahit kanino man at sinabi nito na nais niyang bigyan ng regalo si Suho at naniwala si Yi sa kanya at nagpasya na makipagkita, ngunit kalaunan ay napagtanto na naakit ito sa isang bitag.
At sa katunayan siya ay gagamitin bilang bitag para magpunta si Soho sa lugar kung saan nais siyang pumunta ng mga bully. At balik sa bahay nakita ni Sion ang mensahe sa telepono ni Soho, at ito ay mula kay Byung-sook na inuutusan siyang pumunta sa warehouse upang kunin si Hee. Ayaw ni Sion na masira ang kaarawan ni Soho kaya naman binura nito ang mga mensahe at pinatay ang kanyang telepono at itinago ito sa ilalim ng upuan at nagtungo si Sion sa lokasyon at nag-isip ng paraan na magagamit nito sa kapaligiran para sa kanyang kalamangan. Habang inalala ang aralin sa kasaysayan tungkol sa mga Spartan na gumamit ng makitid na daan upang lumaban sa kanilang kaaway. At hawak ang isang wrench na gawa ni Sion na kunin si Hee papalayo habang sinundan sila ng mga bully ngunit lumabas na nadaig ni Sion ang laban at ginamit ang mga bagay sa lugar upang talunin sila ngunit lumitaw si Kang upang labanan siya at ginulpi siya. Nakita niyang ang pagkakataon na ilabas ang kanyang galit kay Sion. Sinubukan ni Byung-sook na pigilan siya dahil wala itong problema kay Sion at ang target nito ay si Soho. Gayunpaman sinisisi siya ni Yang sa pagiging malambot nito at hindi nito pwedeng palampasin ang pagkakataon na saktan si Sion. Nagsimula nitong saktang si Sion gamit ang isang tubo habang naglakad papalayo si Byung-sook. At sa labas sinabi ni Kang kay Byung na gusto pa rin itong mabayaran kahit pa hindi nito nilabanan si Soho. Ang mga bully ay umatras nang marinig nila ang pagdating ng mga pulis at si Sion ay dinala at inilagay sa isang ambulansya. Nagsimulang sabihin ni Hee sa dalawang pulis ang tungkol sa nangyari ngunit sinabi ni Sion na isa lamang itong aksidente. Ang mga pulis ay sinubukan na kumbinsihin siya na siya ay ligtas na at maaari itong makipag-usap sa kanila ngunit iginiit ni Sion na nadulas lamang ito at sinaktan ang kanyang sarili. Nagsimulang napagtanto ni Soho na tila may problema nang hanapin ito si Sion at lumiban din ito sa klase ng ilang araw. Tinawagan siya ni Soho ngunit hindi tumugon si Sion at pagkatapos nakita nito si Hee sa kanyang trabaho at nagtanong kung may problema ba. Sinabi ni Hee sa kanya na lahat ay nasa ayos lamang ngunit si Sion ay kumikilos ng kakaiba. At balik sa paaralan nakita ni Soho ang mga bully at sinabi sa kanila na sabihin kay Byung-sook na kailangan itong magbayad para sa pinsalang ginawa nila sa kanyang scooter. Ang mga bully ay nagkunwari na wala silang ideya sa sinasabi niya ngunit sinampal sila ni Soho upang ipaalala ito sa kanila. At nang maglaon sa rooftop pinuntahan ni Soho ang mga bully at sinimulan silang suntukin ng isa-isa habang ang isa sa kanila ay tuluyang sinabi ang totoo. Pagkatapos ay nakipagkita si Soho kay Hee upang kumpirmahin ang mga sinasabi ng bully at binisita rin ito si Sion upang tignan ito at sinubukan itago ni Sion ang kanyang injury ngunit huli na dahil alam na ni Soho ang lahat. Samantala ang kongresista ay bumalik sa bahay at labis itong nagagalit kay Byung-sook at binugbog niya ito habang tumakbo palabas ng bahay si Byung-sook at kumuha ng taxi ngunit ang isa sa mga bodyguard ay nakunan nito ng litrato. At sa loob ng taxi nakatanggap si Byung-sook ng litrato ng mga nagulping bully mula kay Soho. Samantala nakita rin ni Soho si Young at binigyan ito ng marahas na oras at pinaliwanag ni Young na wala itong kinalaman sa nangyari dahil si Byung-sook ang nagplano ng lahat. Tinawagan ngayon ni Soho si Byung-sook at sinabi sa kanya na oras na para magharap sila. Mabilis na tinawagan ni Byung si Kang at sinabi sa kanya na magbabayad ulit ito kung lalaban siya kay Soho. At sa kaparehong oras tinawagan ni Hee si Sion at sinabi na kailangan nilang mahanap si Soho dahil natatakot ito na maghihiganti ito kay Byung at sa mga bully. At sa lalong madaling panahon nakita ni Soho ang lahat sa gym at nagkaroon ito ng maikling pakikipag-usap kay Byung-sook at sinuntok ito dahil naging nakakadiring tao ito. Pagkatapos ay inimbitahan ito ni Kang sa ring ngunit nais ni Soho na magpainit muna ng katawan. At bilang warm-up binugbog nito ang lahat ng bully sa lugar at pagkatapos ay mabilis na umakyat sa ring at sinimulan ni Kung ang isang stream at sinabing maghihiganti ito sa lalaking tumalo sa kanya noon. Ang dalawang fighter ay nagsimulang maglaban ngunit napatunayan ni Soho na mas may galaw ito. Tinarget ni Kang ang kaliwang binti ni Soho dahil alam nitong napinsala ito sa nakaraan ngunit binaliktad ni Soho ang sitwasyon at pinatumba ito. Gayunpaman ang isa sa mga bully ay pinatid si Soho at nakita ni Kung ang pagkakataon at sinipa si Soho sa mukha na nagpatulog sa kanya. Pumasok si Byung-sook sa ring at sinabi ni Soho sa kanya na naging halimaw ito at ikinagalit ito ni Byung dahil naniniwala ito na si Soho ay mas mababa sa kanya at nagsimulang sipain ito ng malakas. Ang mga bully ay sumali sa kanya at lahat sila ay binugbog ito hanggang sa mawalan ito ng malay. Napagtanto ng mga bully na hindi na ito humihinga at nagsimulang tumakbo papalayo ngunit ang isa sa mga bodyguard ng kongresista ay pinigilan ng dalawa sa kanila at pinilit sila na kunin ang kasalanan sa kung ano ang nangyari.
tiniyak nito sa mga bully na ang kongresista ay aayusin ito at hindi sila makakasuhan ng legal. Binago ni Byung-sook ang kanyang pag-uugali at nagsimulang umiyak nang makita nito si Suho sa kanyang kondisyon at wala na itong magagawa sa ngayon habang kinuha siya ng guard. At sa kaparehong oras pinuntahan ni Sion ang lugar kung saan nila nakita niya ang mga bully sa nakaraan at naniniwala ito na ito ang lugar kung saan makikipagkita si Suho kila Byung-sook. At balik sa gym ang isa sa guard ng kongresista ay sinabi kay Kung na burahin ang video na nirecord nito sa loob ng ring. At tinanong din nito ang dalawang bully kung naalala ba nila ang dapat nilang sabihin sa mga pulis. At lumalabas ginawa nito ang lahat na magmukhang walang kinalaman si Byung-sook sa mga pangyayari. At balik sa bahay sinabi ng kongresista na ipapadala nito si Byung-sook sa Pilipinas at binalaan nito na walang dapat makakaalam na siya ay anak niya. At sinabi rin na kukuha ito ng killer upang patayin siya sa oras na makarating ito ng Pilipinas. At sa sumunod na umaga nagpunta si Sion sa paaralan ngunit hindi nito nakita si Suho na natutulog doon gaya ng dati. Sinubukan niya itong tawagan at i-text ngunit hindi ito tumutugon sa alinman sa mga ito. Nakita ni Sion si Suho sa ospital na nasa estado ng coma at pinaalam ng kanyang lola na may nag-alok na magbayad sa lahat ng gastusin sa ospital. Naluha si Sion at lumabas ng silid at kinausap si Yi. Sinabi nito na mayroon siyang gagawin ngunit sinabihan siya ng babae na mag-ingat dahil ayaw nitong mawala ang kanyang mga kaibigan. At upang magsimula binisita ni Sion ang bagong paaralan ni Yang at nagtanong sa paligid kung saan ang silid nito. At nang pumasok si Yang sa silid ang lahat ay nakatingin sa kanya at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. At sa biglang iglap nagulat siya ni Sion at nagsimulang ginulpi siya at pagkatapos ay sinaksak niya ito ng isang ballpen sa kanyang balikat. At humiling si Sion ng impormasyon at pinakita sa kanya niyong ang video ng gym na itinago nito sa kanyang telepono. At dahil nakuha na nito ang kanyang kailangan nagpatuloy ito upang hanapin si Kang. Sinubukan nitong magtago mula sa likuran ngunit naramdaman siya ni Kang at nagsimula silang maglaban. Naalala ni Sion ang ilan sa mga aral na itinuro ni Suho sa kanya sa nakaraan at ginamit ito upang lumaban. Nagawa nitong masaktan si Kang at madiskarte rin itong lumaban at nagawang ihampas ang mukha niya sa dumbbell. Pagkatapos ay ginamit ni Sion ang isa pang dumbbell upang basagin ang kanyang paa at habang naglulupa si ito sinabi nito na ang ginawa niya ay isang normal na laban lamang at binayaran ito upang gawin yun at kahit pa binasag pa rin ni Sion ang kanyang binti ng husto. At sa kaparehong oras nagpa siya ang kongresista na bisitahin ang paaralan ni Byung-sook kasama ang kanyang anak upang batiin ang mga mag-aaral at magpaalam sa mga guro. At sa kanilang daan lumitaw si Yi sa harap ng sasakyan at nagsimulang sumigaw kay Byung dahil sa lahat ng ginawa nito. At sa kabilang banda sumigaw si Byung-sook pabalik sa kanya dahil naniniwala ito na siya ang dapat sisihin dahil nang himasok ito sa kanyang mga kaibigan at siya ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. At sa lalong madaling panahon dumating si Byung-sook sa paaralan at umupo sa klase sa huling pagkakataon. Pumasok si Sion na may dalang fire extinguisher at binugbog ang mga bully. Nanatiling nakaupo si Byung-sook sa kanyang upuan at inaasahan ang mangyayari sa kanya at itinulak siya ni Sion sa sahig at handa nang umatake sa kanya. Hiniling ni Byung kay Sion na suntukin siya ngunit hindi ito ginawa ng binata dahil si Byung ay isang kawawang tao na walang layunin sa buhay. At sa wakas lumabas si Sion sa klase at sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga guro. Gayunpaman galit nitong sinuntok ang bintana at sumigaw na gusto nitong mapag-isa. Pagkatapos ay binisita nito si Suho sa ospital at sa kabutihang palad ang kanyang kaibigan ay buhay at gumaganda na ang pakiramdam. Si Sion ay walang haharapin na legal na problema ngunit sinigurado ng kongresista na walang paaralan ang tatanggap sa kanya sa lungsod at may isang paaralan lamang na tinanggap siya bilang estudyante at isang paaralan ng mga siraulo na malayo sa bayan. At nang sumali si Sion sa bago nitong klase nakita nito ang labis na kaguluhan. At isang bully ang lumapit sa kanya at sinubukan na takutin siya ngunit kinuha nito ang kanyang ballpen na handa ng umatake. Isang misteryosong lalaki na puno ng tattoo ay nakatanggap ng litrato ni Sion at sinabi nito na ito ang lalaking tumalo sa kanilang fighter at nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.